Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming taga-subaybay. At welcome sa isa na namang kapanapanabik na kabanata dito sa ating channel, Ang Sinag ng Buhay. Samahan ninyo kaming muli sa paglalakbay sa mga kwentong pumupukaw sa ating damdamin at nagbibigay ng aral sa ating mga puso. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay isang paalala. Paano kung ang palasyong pinapangarap mo ay isa palang gintong hawla? At ang prinsipe na iyong pinakasalan ay siya palang magiging dahilan ng iyong pinakamalalim na pagbagsak. Ito ang kwento ng isang babaeng inalipusta, tinapakan, ngunit sa gitna ng abo ng pagkawasak ay pipiliing bumangon at lumaban. Ito ang simula ng kwento ni Tala, Sinagtala. Nakatayo, si Tala Sinagtala sa isang sulok ng Marangyang ballroom, isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Dama niya ang kislap ng mga chandelier sa itaas, ang mahinang tunog ng mga kubyertos at tawanan ng mga importanteng bisita. Ngunit ang kanyang buong mundo ay nakasentro lamang sa entablado. Doon, sa ilalim ng liwanag, nakatayo ang kanyang asawa. Ang makisig, makapangyarihan, at tinitingalang si Arman Hukuman. Hinaplos ni Tala ang kanyang sinapupunan, kung saan lumilikot ang kanilang magiging panganay. 5 taon. 5 taon na silang kasal, at ngayong gabi, ang pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Korporasyon ng Ginto at Lupa, ang imperyong binuo ni Arman mula sa wala. At sa bawat hakbang ng lalaki, paakyat sa tagumpay, naroon siya sa tabi nito, ang kanyang tapat na reyna. Maraming salamat sa inyong lahat. Nagsimula si Arman. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Bawat salita niya ay tila musika sa pandinig ni Tala. 10 taon ng tagumpay, 10 taon ng pagsisikap, at hindi ko ito magagawa kung wala ang inspirasyon. Huminto si Arman. Tumingin ito sa direksyon ni Tala, at sa isang saglit, inasahan niya ang pamilyar na kindat, ang ngiting para lamang sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay malamig, malayo. Nagpatuloy ito. Ang inspirasyong nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy kahit sa pinakamahihirap na sandali. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Tila ang lahat ay naghihintay sa susunod na sasabihin nito. At ngayong gabi, sabi ni Arman, mas malakas, mas may diin. Nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na dahilan ng aking tagumpay, ang babaeng nagmamay-ari ng puso ko. Kumunot ang noo ni Tala. Isang sorpresa ba ito? Ngunit hindi ang pangalan niya ang tinawag ni Arman. Amihan. Amihan Ligaya. Halika rito sa entablado. Ang pangalan ay parang isang dagundong ng kulog sa pandinig ni Tala. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng isang pulang bestida na may ngiting singningning ng mga diamante sa leeg nito na umakyat sa entablado. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimula, parang mga bubuyog na umuugong sa paligid niya. Hinawakan ni Arman ang kamay ni Amihan, ipinagsiklop ang kanilang mga daliri, isang kilos na mas matalas pa sa anumang patalim. Si Amihan, pagpapatuloy ni Arman, ang kanyang tingin ay diretso na ngayon kay Tala, puno ng paghamak. Ang nag-iisang babae sa buhay ko, bumagsak ang panga ni Tala. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga mukha ng mga bisita ay lumabo. Marahil ay nagtatanong kayo, sabi ni Arman, tila nasisiyahan sa gulat at pagkalito ng lahat. Itinaas niya ang kamay ni Amihan. Paano ang asawa ko, si Tala? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Arman. Ang kasal namin ay isang negosyo, isang kontrata. Siya ay isang magandang palamuti sa aking tabi habang itinatayo ko ang aking kumpanya. Ngunit ang isang palamuti ay naluluma, napapalitan. Bawat salita ay isang sampal, isang suntok sa kanyang sikmura. Naramdaman ni Tala ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga tunog ay naging isang walang saysay na ingay. Ngayong gabi, ang kontratang yon ay tapos na.
deklara ni Arman. Ang buhay ko kasama si Tala Sinagtala ay tapos na. Ang bago kong buhay, ang totoo kong buhay, ay magsisimula na ngayon. Kasama si Amihan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang tunog ang pumunit sa hangin. Ang tunog ng isang kopita ng champagne na nabasag sa marmol na sahig malapit sa paanan ni Tala. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo. Nakita niya ang nangiting tagumpay sa mga labi ni Amihan. Isang nangiting tila nagsasabing, "Ako ang nanalo." At nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, na tumalikod sa kanya kasama ang ibang babae, na parang isa lamang siyang estranghero. Ang sakit ay napakalaki, napakatindi. Isang itim na belo ang unti-unting bumagsak sa kanyang paningin. Ang huling naramdaman niya ay ang mga braso ng kanilang matandang kasambahay, si Yaya Luningning, na sumalo sa kanya bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Ang unang gumising kay Tala ay ang lamig. Hindi ang lamig ng aircon, kundi ang lamig na tila nagmumula sa mismong mga pader ng kanilang silid. Ang malambot na kumot na dati nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay parang yelo na ngayon sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang bumangon. Walang Arman sa kanyang tabi. Ang espasyo kung saan ito dating nahihimbing ay bakante at hindi man lang nagusot, na para bang hindi ito umuwi, na para bang isa na lamang siyang bisita sa sarili niyang kwarto. Hindi siya makaiyak. Tuyo na ang kanyang mga luha mula kagabi. Napalitan ng isang manhid na sakit na gumagapang sa kanyang buong katawan. Kailangan niyang malaman kung panaginip lang ba ang lahat. Isang masamang bangungot. Kinuha niya ang kanyang telepono. Walang tawag. Walang mensahe ng paghingi ng tawad. Sinubukan niyang buksan ang banking app na laging puno ng pondo. Access denied. Ang pulang salitang sumalubong sa kanya. Sinubukan niya ulit. Access denied. Isang kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Tinawagan niya ang kanyang credit card company. Ang boses sa kabilang linya ay mechanical at walang emosyon. "I'm sorry, ma'am, but all your supplementary cards have been canceled upon the instruction of the primary cardholder." Canceled. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Binitawan niya ang telepono na para siyang napaso. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng karangyaan ay hindi pala sa kanya. Isa lamang siyang hiram na reyna sa isang hiram na palasyo. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Arman. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang laman ng mensahe ay maikli at brutal. Walang anumang bahid ng emosyon. "Umalis ka sa pamamahay ko sa loob ng 24 oras. Lahat ng account mo ay sarado na. Makipag-ugnayan ka sa abogado ko kung meron kang reklamo. Iyon lang, ganoon kadali." 5 taon ng kanilang pagsasama, tinapos sa 2 pangungusap. Ang Hacienda del Silencio, ang tahanang binuo nila, ay hindi na niya tahanan. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Ang anak nila, ang anak niya. Tala anak, ang mahinang katok, at ang boses ni Yaya Luningning ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Pumasok ang matanda. May dalang isang tray na may mainit na lugaw. Ang mga mata nito ay namumugto, puno ng awa at galit. "Kailangan mong kumain para sa bata." Mahinang sabi ni Yaya. Wala siyang ganang kumain, ngunit pinilit niya. Habang sinusubuan siya ng matanda. Tulad noong bata pa siya, hindi napigilan ni Yaya Luningning na bumulong. "Walang kaluluwa ang taong yon," sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Manang-mana sa ama, isang demonyong nag-aanyong tao. Pagkatapos kumain, alam na ni Tala ang kailangan niyang gawin. Hindi siya magmamakaawa, hindi siya luluhod. Walang natira sa kanya kundi ang kanyang dignidad. Nagsimula siyang mag-impake. Ang bawat damit na hinahawakan niya ay may dalang alaala, na ngayon ay isa na lamang lason.
Habang binubuksan niya ang pinakasulok na bahagi ng walk-in closet ni Arman, may nahulog mula sa likuran ng mga nakasabit na Amerikana. Isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy. Pinulot niya ito. Mukha itong luma at may kalawang na ang maliit na kandado nito. Alam niyang hindi ito sa kanya. At sa 5 taon nila, hindi niya ito kailanman nakita. May kakaibang bigat ang kahon, hindi lang dahil sa laman nito, kundi dahil sa aurang bumabalot dito. At may ibinubulong itong isang lihim na matagal nang nakatago. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa pagtitiis. Ang Hacienda del Silencio ay isa na lamang malayong alaala, pinalitan ng isang maliit at kulob na silid sa isang paupahan sa gilid ng Maynila. Ang malambot na kutsyon ay naging isang manipis na banig. Ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin ay naging amoy ng alikabok at luma. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang pagkawala ng karangyaan. Ito ay ang pagkawala ng kanyang pagkatao. Ang pangalang Talasinagtala ay dinungisan sa lahat ng posibleng paraan. Pinakalat ni Arman gamit ang kanyang pera at impluwensya. Ang mga kwentong siya ay isang maluho at gastadorang asawa. Isang babaeng may problema sa pag-iisip. Isang taksil. Ang mga larawan niya na masayang nakikipag-usap sa mga kaibigang lalaki noon ay binigyan ng mali siya. Ipinapalabas ng mga ebidensya ng kanyang di umano'y pangangalo niya. Naging isa siyang multo sa sarili niyang buhay. Upang bumili lamang ng tinapay, kailangan niyang magsuot ng malaking hoodie at salamin, yumuko habang naglalakad, at iwasan ang mapanuring tingin ng mga estranghero na tila kilala na siya, na tila hinuhusgahan na siya. Isang hapon, habang nagbibilang ng mga natitirang barya, naramdaman niya ang matinding gutom. Hindi para sa kanya, kundi para sa sanggol, sa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Ngunit paglabas niya ng gusali, isang flash ng kamera ang sumalubong sa kanya. 2 reporter ang humabol sa kanya, sinisigawan siya ng mga tanong. Mrs. Hukuman, totoo po bang may iba kayong lalaki? Totoo po bang sinubukan ninyong magpakamatay kaya kayo hiniwalayan? Napatakbo si Tala. Ang puso niya'y kumakaripas sa takot at kahihiyan. Hindi siya tumigil hanggang sa makabalik siya sa kanyang silid. Ang pinto ay isinara niya nang may kasamang kalabog. At doon, sa sahig, humagulgol siya nang walang tigil. Wala na siyang kakampi, wala na siyang matatakbuhan. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ang siya mismong sumisira sa kanya. Habang umiiyak, kinapan niya ang kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay may nahawakang isang piraso ng makapal na papel, ang lumang pitaka na naglalaman ng mga huling pera niya. Kinuha niya ito at mula sa isang maliit na bulsa, may nalaglag na isang business card. Simple lang ito. Kulay puti, nakasulat sa itim na tinta, Diwa Katarungan Abogado, naalala niya. Isang charity event, halos 1 taon na ang nakalipas. Ipinakilala siya sa isang babaeng abogado na kilala sa paghawak ng mga kaso ng mga babaeng inaapi. Naalala niya ang matalim nitong mga mata at ang matatag nitong pakikipagkamay. Kinuha niya ang card dahil sa paghanga. Hindi niya inakalang darating ang araw na kakailanganin niya ito. Ito na ang kanyang huling baraha. Ang kanyang huling pag-asa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng isang bagong determinasyon para sa kanyang anak. Lalaban siya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero sa kanyang telepono. Bawat tunog ng pag-ring ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Paano kung hindi siya sagutin? Paano kung hindi siya paniwalaan? 1, 2, 3 ring. Nang akala niya ay wala nang sasagot, isang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na matatag, kalmado, puno ng kumpiyansa. Katarungan Law Office.
This is Diwa Katarungan speaking. Ang opisina ni Diwa Katarungan ay nasa ika-30 palapag ng isang gusaling gawa sa salamin at bakal. Mula sa bintana, kitang-kita ni Tala ang buong syudad. Isang paalala ng mundong dati niyang ginagalawan at ang kapangyarihang hawak ni Arman sa syudad na yon. Naramdaman ni Tala ang kanyang pagiging maliit sa loob ng malamig at modernong opisina. Bawat sulok ay malinis, organisado, at walang anumang personal na gamit. Tila isang lugar na nilikha para sa digmaan, hindi para sa pakikipagkaibigan. Nakaupo si Diwa Katarungan sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy. Hindi man lang itong ngumiti. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri si Tala mula ulo hanggang paa na para bang kaya niyang basahin ang lahat ng kanyang kahinaan. Mrs. Hukuman, simula ni Diwa, ang boses ay kasing prangka ng kanyang tingin. Nabasa ko ang tungkol sa inyo sa mga balita. Isang malaking gulo. Tumango lang si Tala. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Sabihin mo sa akin ang lahat, utos ni Diwa, at huwag mong aalisin ang kahit anong detalye, gaano man ito kasakit o nakakahiya. At nagsalita si Tala. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga taon ng pag-aakalang siya ay minamahal, ang unti-unting pagkontrol ni Arman sa kanyang pera, ang mga salitang masasakit na ibinabato nito kapag silang dalawa lang, at ang gabi ng kanilang anibersaryo kung kailan gumuho ang kanyang mundo. Habang nagsasalita siya, si Diwa ay nakikinig lamang. Ang mukha ay walang ipinapakitang emosyon. Nang matapos si Tala, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. May ebidensya ka ba? Tanong ni Diwa. Mga bank statement na magpapatunay na wala kang sariling pera? Mga recording ng kanyang paninira sa'yo? Kahit anong text message? Umiling si Tala. Wala. Nagtiwala ako sa kanya. Lahat ay nakapangalan sa kanya. Sumandal si Diwa sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Mrs. Hukuman, Tala, nasa kanya ang lahat ng pera. Nasa kanya ang pinakamagagaling na abogado. Nasa kanya ang media. Ginawa niyang kasinungalingan ang buong pagkatao mo at wala kang hawak na kahit ano para pabulaanan iyon. Tila isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos kay Tala. Ibig sabihin, wala na talagang pag-asa. Tinitigan siya ni Diwa at sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang isang kislap ng hindi awa, kundi pag-unawa. Ayokong magsinungaling sa'yo. Mahirap ang laban na ito. Halos imposible. Tumayo si Diwa. Pasensya na, Tala. Hindi ako humahawak ng kaso na alam kong matatalo lang. Ang mga salitang yon ang pinakamasakit sa lahat. Ang huling sinag ng pag-asa ay tila namamatay na rin. Naluluha, tumayo si Tala para umalis. Ngunit bago siya makatalikod, isang apoy ang biglang nag-alab sa loob niya. Apoy na galing sa sakit, sa galit, at sa pagmamahal para sa dinadala niya. Humarap siyang muli kay Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Hindi ko ito ginagawa para sa pera, attorney, sabi ni Tala. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang pisngi. Inubos niya ako. Kinuha niya ang lahat. Pero hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang kasinungalingan. Hindi ko hahayaang isipin ng anak ko na ang ina niya ay isang masamang tao. Kahit wala akong makuhang kahit isang sentimo, lalaban ako para sa katotohanan. Natigilan si Diwa. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Tala. Ang tapang ng isang ina. Matagal siyang tumitig kay Tala bago bumalik sa kanyang upuan. Kumuha siya ng isang folder at inilapag ito sa mesa. Maupo ka, sabi ni Diwa. Umupo si Tala, naguguluhan. May isang kondisyon ako, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ngayon ay mas matatag, mas may diin. Sa oras na simulan natin ito, walang atrasan. Gagamitin niya ang lahat para sirain ka palalo. Dudungisan niya ang pangalan mo sa paraang hindi mo pa nakikita.
Matatag ka ba para harapin iyon? Tumingin si Tala sa kanyang sinapupunan at pagkatapos ay diretso sa mga mata ni Diwa. Walang pag-aalinlangan. Handa na ako. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Diwa. Itinulak niya ang folder palapit kay Tala. Isang kontrata. Kung gayon, magsimula na tayo. Habang pinipirmahan ni Tala ang kontrata, nagsalita muli si Diwa. Ang unang armas na kailangan natin ay hindi ebidensya, kundi isang sikreto niya. Isang bagay na kinatatakutan niyang malaman ng mundo. Huminto ito at tinitigan si Tala. Hanapin mo si Yaya Luningning. Ang napiling tagpuan ay ang lumang simbahan ng Quiapo. Sa gitna ng libu-libong deboto at ng amoy ng kandila at lumang kahoy, dito sila magiging ligtas sa mga matang mapanuri. Dito, ang kanilang mga mahihinang boses ay malulunod sa dalangin ng karamihan. Nakita ni Tala si Yaya Luningning na nakaupo sa isang mahabang bangko sa gilid. May belo na nakatakip sa ulo at mahigpit na hawak ang isang bayong. Ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ito ang mga senyales na siya ay nasa tamang landas, gaano man ito kapanganib. Umupo si Tala sa tabi ng matanda, nag-iingat na walang sino mang nakamasid. Yaya, mahinang bulong ni Tala. Anak, sagot ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Nag-aalala ako para sa'yo, para sa dinadala mo. Kailangan ko pong lumaban, Yaya, para sa kanya, sabi ni Tala. Hinahaplos ang kanyang tiyan. At kailangan ko po ang tulong ninyo. Tumingin si Yaya Luningning sa paligid bago may kinuha mula sa kanyang bayong. Isang maliit at itim na notebook. Isinulat ko ang lahat, bulong ni Yaya. Ang bawat masakit na salitang binitawan niya sa iyo kapag walang nakakarinig. Ang mga araw na hindi kanya pinapakain dahil sa galit niya. Ang mga pagbabanta niya. Bawat pahina ay puno ng katotohanan. Nanginginig na tinanggap ni Tala ang notebook. Ito na. Ang unang piraso ng ebidensya. Ang unang sandata. May isa pa, sabi ni Yaya. At sa pagkakataong ito, ang inilabas niya ay ang luma at nakakandadong kahon na gawa sa kahoy. Ano po ito, Yaya? Hindi ko alam kung ano ang laman, pag-amin ng matanda. Ngunit ang kahon na yan, pag-aari yan ng isang babaeng matagal nang wala. Itinago yan ni Arman sa pinakalihim na bahagi ng kanyang aparador. Hindi niya ito itinatapon, para bang isa itong paalala. Marahil sa kanyang kasalanan. Sino po ang babae? Tanong ni Tala. Umiling si Yaya Luningning, ang takot ay bakas sa kanyang mga mata. Huwag na muna natin siyang pag-usapan dito. Mapanganib. Kunin mo na ito at umalis ka na. Ibinigay ng matanda ang kahon kay Tala. Ang bigat nito ay tila naglalaman ng mga lihim ng nakaraan. Mag-iingat ka, anak. Huling sabi ni Yaya bago mabilis na tumayo at naglakad palayo na wala sa karamihan na parang isang anino. Sa opisina ni Diwa, ang katahimikan ay halos nakabibingi. Ang notebook na bigay ni Yaya ay nakalatag sa mesa, bukas sa isang pahina na naglalaman ng mga petsa at mga masasakit na salita. Ngunit ang atensyon nilang dalawa ay nasa nakakandadong kahon. Kailangan nating buksan to, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay seryoso. Kumuha siya ng isang letter opener mula sa kanyang desk at sinubukang sirain ang maliit at kalawangin ng kandado. Sa ilang pagsubok, isang matinis na tunog ang kanilang narinig. Bumukas ang kandado. Nagkatinginan sila ni Tala. Parehong kinakabahan. Dahan-dahang itinaas ni Diwa ang takip ng kahon. Walang alahas. Walang pera. Ang laman nito ay mas simple, ngunit mas nakakaintriga. Sa loob, nakasalalay sa isang kupas na pulang tela, ay dalawang bagay lamang. Isang luma at maliit na susi na may kakaibang disenyo. At sa ilalim nito, isang larawan na kupas na ang mga kulay.
Ang larawan ng isang babaeng hindi kilala ni Tala. Maganda ito. May ngiti sa mga labi, ngunit may hindi maipaliwanag na lungkot sa kanyang mga mata. Ang pag-asa na dala ng maliit na kahon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, gumising si Tala sa isang bagong uri ng impyerno. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dako. Sa screen ng kanyang telepono, sa mga newsfeed, sa mga chismis portal, ang kanyang mukha ay nakapaskilt sa tabi ng mga headline na tila mga sundang na direktang itinarakas sa kanyang puso. Tala hukuman, ang asawang taksil at gastadora. Problema sa pag-isip, idinadahilan sa hiwalayan. Ang mga artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, mga source na malapit daw sa pamilya na nagsasabing siya ay may mga lihim na lalaki na ginagamit niya ang pera ni Arman para sa mga mamahaling sugal, na siya ay emotionally unstable. Ang mga larawan niya na masayang nakikipagtawanan sa mga kaibigan ay binigyan ng mali siya. Ang bawat ngiti niya noon ay ginawa na ngayong ebidensya ng kanyang pagkakasala. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ito ang ganti ni Arman. Isang digmaan na hindi nilalabanan sa korte, kundi sa opinyon ng publiko. At sa larong ito, si Arman ang hari. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan na matagal na niyang hindi nakikita. Si Cheska, ang isa sa kanyang mga pinakamatalik na kaibigan. Sa wakas, isang kakampi. Cheska! Sagot ni Tala. Ang boses ay basag sa pag-asa. Don't Cheska me, Tala. Ang malamig na sagot mula sa kabilang linya. Nabasa ko ang lahat. Hindi ako makapaniwalang nagawa mo to kay Arman. Pagkatapos ng lahat ng binigay niya sa'yo, how could you be so ungrateful and cheap? Hindi totoo yan, Cheska. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita ko ang mga pictures, kaya pala palagi kang busy noon. Malandi ka. Click. Ibinaba ni Cheska ang telepono. Napaupo si Tala sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga kaibigang kasama niyang tumawa noon ay siya na ngayong unang humuhusga. Nag-iisa siya. Kinahapunan, naubos na ang kanyang pagkain. Nagugutom na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pinilit niyang lumabas. Nagsuot siya ng hoodie at salamin. Umaasang walang makakakilala sa kanya. Ngunit sa isang maliit na tindahan ng prutas, habang pumipili ng mangga, narinig niya ang mga bulungan. Uy, di ba yan yung asawa ni Mr. Hukuman? Oo nga. Grabe, ang kapal ng muka. Pagkatapos sirain ang pangalan ng asawa niya, heto't parang walang nangyari. Isang babae ang lumingon sa kanya, puno ng pagkasuklam ang mga mata. Walang hiya, malakas na sabi nito. Nabitawan ni Tala ang mga mangga. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga tingin, sa mga salita, sa kahihiyan. Pagbalik niya sa kanyang silid, humahagulgol. Tumunog muli ang kanyang telepono. Si Diwa. Nakita ko na, sabi ni Diwa, bago pa man makapagsalita si Tala. Hindi ko na kaya, attorney. Hikbi ni Tala. Sinusira niya ako. Tala, makinig ka. Matatag ang boses ni Diwa. Huwag kang magbasa, huwag kang makinig. Lason ang mga yan. Ginagawa niya ito dahil nasasaktan na natin siya. Alam niyang may hawak tayong alas laban sa kanya. This is an act of desperation. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Tala, ngunit ang takot ay naroon pa rin. Manatili ka lang sa loob. Huwag kang lalabas. Ako na ang bahala sa lahat, sabi ni Diwa bago ibaba ang tawag. Nang gabing iyon, may kumatok sa kanyang pinto. Dahan-dahan siyang sumilip. Wala siyang nakitang tao. Ngunit sa sahig, may isang plain brown envelope. Walang pangalan, walang address. Kinakabahang pinulot niya ito at isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may mga litrato. Mga litratong kuha nang hindi niya namamalayan. Siya na bumibili sa tindahan kanina. Siya na naglalakad sa pasilyo. Siya na nakadungaw sa bintana ng kanyang silid. May nanonood sa kanya. At sa likod ng isang litrato,
May nakasulat sa pulang tinta. Maikli, ngunit puno ng lason. Tigilan mo na to kung ayaw mong madamay ang dinadala mo. Nabitawan ni Tala ang mga litrato. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang katawan ay nanigas sa matinding takot. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Ang digmaan na ito ay umabot na sa kanyang anak. Isang katok sa pinto ang pumutol sa mabigat na katahimikan ng kanyang silid. Ang takot na dulot ng sobre kagabi ay sariwa pa sa kanyang isipan. Sino ang kakatok sa kanyang pinto? Ngayong alam na ng lahat kung gaano siya kasama. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso'y tumitibok na parang tambol. Sumilip siya sa maliit na butas ng pinto at ang kanyang dugo ay tila na gelo. Sa labas, nakatayo si Amihan Ligaya. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na mukhang mas mahal pa sa isang taong upa niya sa kwartong ito. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may bahid ng nag-aalalang ekspresyon. Isang ekspresyon na alam ni Tala ay isang perpektong kasinungalingan. Binuksan ni Tala ang pinto. Sapat lang para magkasya ang kanyang katawan. Hinarangan ang daan papasok. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Tala, pwede ba tayong mag-usap? Malambing ang boses ni Amihan. Kahit sandali lang, pinuntahan kita para makipag-usap ng maayos. Ang maayos ay isang salitang hindi nakapanipaniwala kung galing sa kanya. Ngunit may parte sa loob ni Tala na gustong malaman kung ano ang laro ng babaeng ito. Binuksan niya ng tuluyan ang pinto. Pumasok si Amihan at ang unang ginawa nito ay libutin ng tingin ng maliit na silid. May bahid ng pagkasuklam sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na pinalitan ng awa. Nakakaawa naman ang lagay mo dito, Tala. Hindi sumagot si Tala. Naupo lang siya sa gilid ng kama at naghintay. Nandito ako para sabihing, sana'y tigilan mo na to, sabi ni Amihan. Umupo sa nag-iisang upuan sa silid. Ang pagdedemanda kay Arman, hindi ka mananalo. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Tapos ka na ba? Tanong ni Tala. Ang boses ay walang emosyon. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan bago ito naglaho. Itinaas nito ang kanyang kamay na para bang sinusuri ang kanyang mga kuko. At doon, sa kanyang daliri, kumislap ang isang dambuhalang diamanteng singsing. Bago. Mas malaki kaysa sa ibinigay ni Arman kay Tala noon. Mahal na mahal ako ni Arman, sabi ni Amihan, tinititigan ng singsing. Ibibigay niya ang lahat para sa akin at ayaw niyang nakikitang nasasaktan ako dahil sa gulong ito. Kaya sana, para sa kapakanan ng lahat, tanggapin mo na lang ang sitwasyon. Mariing kinuyom ni Tala ang kanyang mga palad sa ilalim ng unan. Ang bawat salita ni Amihan ay isang karayom, ngunit hindi niya ipapahalatang nasasaktan siya. Iyon ang gusto ng ahas na ito. Nagkunwari si Amihan na humahanga sa paligid. Alam mo, ang galing talaga ni Arman. Isipin mo, mula sa wala, naitayo niya ang korporasyon ng ginto at lupa. Hinahangaan ko talaga ang mga taong ganoon. Hindi pa rin umimik si Tala. Nagpatuloy si Amihan, tila nag-iisip. Totoo bang nagsimula ang lahat sa isang maliit na lupa lang sa Laguna? Narinig ko kasi, kawawa raw ang dating may-ari noon. Nagkaproblema yata sa pamilya. Sa sinabi niyang iyon, napansin ni Tala ang isang bagay. Isang halos hindi mahahalata, ngunit tiyak na pagbabago sa kilos ni Amihan. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang tumaas. Ang kanyang ngiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. May tensyon sa tanong na iyon. Hindi ito isang simpleng paghanga. Ito ay isang pagsubok. Nagpasya si Tala na sumakay. Hindi ko alam ang mga detalye ng negosyo niya. Sagot ni Tala. Pinanatiling kalmado ang boses. Ang alam ko lang, asawa niya ako. Ang sagot ay tila hindi inaasahan ni Amihan. Nawala ang kanyang kumpiyansa sa isang iglap.
tumayo ito. "Sige, aalis na ako," sabi nito. Ang boses ay hindi na kasing lambing ng dati. "Pag-isipan mo ang sinabi ko." Nang maisara ni Tala ang pinto, sumandal siya dito. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagong hinala. Bakit mahalaga kay Amihan ang lupang yon sa Laguna? Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Diwa. "Attorney," mabilis na sabi ni Tala. "Nandito si Amihan kanina." "Ano ang sinabi niya?" Seryosong tanong ni Diwa. Ikinuwento ni Tala ang lahat, kasama na ang pagpapakita ng singsing, ngunit idiniin niya ang huling bahagi. Tinanong niya ako tungkol sa kung paano nagsimula ang kumpanya. Specific niyang binanggit ang isang lupa sa Laguna at ang kawawang dating may-ari. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa kabilang linya, narinig ni Tala ang mahinang tunog ng pagtipa ni Diwa sa keyboard. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita si Diwa. Ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. "Tala, sa tingin ko, natagpuan na natin ang pinakamalaking kahinaan niya." Nagkita silang tatlo sa isang maliit na kwarto sa likod ng opisina ni Diwa, malayo sa mga bintanang salamin at sa mga posibleng nakikinig. Ang hangin sa silid ay tila napakabigat, puno ng mga tanong na hindi pa nasasabi at ng takot na matagal nang kinikimkim. Nanginginig ang mga kamay ni Yaya Luningning habang hawak ang isang baso ng tubig. Si Tala ay nakaupo sa tabi niya habang si Diwa ay nakatayo sa kanilang harapan. Seryoso ang mukha. "Yaya, kailangan po naming malaman ang totoo." Mahinahon, ngunit may diin na, sabi ni Diwa. Inilapag niya sa mesa ang dalawang bagay, ang susi at ang kupas na litrato. Nang makita ni Yaya Luningning ang litrato, isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya. Tila isang sugat na matagal nang naghihilom ang biglang bumuka. "Diyos ko, si Althea," bulong niya. Hinahaplos ang larawan na para bang kaya niyang buhayin ang babaeng naroon. "Sino si Althea, Yaya?" tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Huminga ng malalim si Yaya, pinipilit na buuin ang kanyang loob. Ang unang asawa ni Arman." Isang matinding gulat ang bumalot kay Tala. Sa 5 taon nilang pagsasama, kahit minsan ay hindi nabanggit ni Arman na nagkaroon na ito ng unang asawa na para bang si Althea ay hindi kailanman umiral. "Ano po ang nangyari sa kanya?" tanong ni Diwa. "Mabait si Althea," simula ni Yaya. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. "Matalino, masayahin, ngunit masyado siyang matalino para kay Arman." Ikinuwento ni Yaya ang lahat. Ikinuwento niya kung paano naging kahina-hinala si Althea sa biglaang paglago ng negosyo ni Arman. Isang gabi, sa hindi sinasadyang pagkakataon, naririnig ni Althea ang isang usapan sa telepono. Isang usapan tungkol sa isang pamilya sa Laguna na nawalan ng lupa dahil sa mga pinekeng dokumento. Ginalugad ni Althea ang opisina ni Arman sa bahay, pagpapatuloy ni Yaya, at natagpuan niya ang katibayan, isang kasunduan na may pekeng pirma, isang plano kung paano niya sinirang puri ang ulo ng pamilyang yon para makuha ang lupa sa napakamurang halaga. Ang pamilyang ligaya, bulong ni Tala sa sarili, nauunawaan na ngayon ng lahat. Nang gabing iyon, nanginginig na sabi ni Yaya, "Narinig ko ang sigawan nila, isang away na hindi ko kailanman malilimutan." Sinabi ni Althea na isisiwalat niya ang lahat. Tinawag siyang demonyo ni Arman. "Narinig ko ang tunog ng isang bagay na nabasag at pagkatapos, isang sigaw." Isang sigaw ni Althea na puno ng takot. Pagkatapos noon, katahimikan. Napahawak si Tala sa kanyang bibig, pinipigilan ang sariling mapasigaw. Kinabukasan wala na si Althea, sabi ni Yaya. Ang sabi ni Arman, iniwan siya nito. Sumama sa ibang lalaki. Ngunit alam ko sa puso ko na hindi iyon totoo.
na takot ako, Tala. Pinagbantaan niya ako na kung magsusumbong ako, baka hindi na rin makita ang pamilya ko. Kaya nanahimik ako. Sa loob ng maraming taon, itinuro ni Diwa ang susi. Para saan ang susi na ito, Yaya? Nag-iwan ng mensahe sa akin si Althea bago ang gabing iyon, sabi ni Yaya. Sabi niya, kung may mangyaring masama sa kanya, magkita kami sa isang luma nilang cabin sa gubat malapit sa Tagaytay. Ito raw ang susi, pero hindi na siya dumating. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Tala. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang kahon, ang litrato, ang susi, ang lupa sa Laguna, at si Amihan. Bago pa man may makapagsalita, nagtanong si Diwa. Ang kanyang boses ay diretso at matalim, na para bang isang huling piraso ng puzzle na kailangan niyang ilagay sa lugar. Yaya, ang pamilyang inagawan ng lupa sa Laguna, ano ang apelyido nila? Tumingin si Yaya Luningning diretso sa mga mata ni Tala. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng takot at isang nakakakilabot na katotohanan. Ligaya, bulong niya. Ang ama ni Amihan. Nagpatiwakal siya matapos mawala. Sa kanila ang lahat. Diwa katarungan. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Tanging ang tunog lamang ng makina at ang mga gulong na lumilikha ng ingay sa bakubakong daan ang maririnig. Nasa labas si Diwa, nakatingin sa daan. Ngunit ang kanyang isip ay nasa loob ng kwentong narinig niya mula kay Yaya Luningning. Isang kwento ng kasakiman, pagtataksil, at posibleng pagpatay. Ang daan papunta sa cabin ay makitid at halos natatakpan na ng kalikasan. Ang matatandang puno ay tila mga higanting bantay na nagbabantay sa isang lihim na matagal nang nakabaon. Ito ay isang lugar kung saan ang isang sigaw ay hindi maririnig at ang isang tao ay maaring maglaho ng walang bakas. Kasama niya ang dalawa sa kanyang pinagkakatiwalaang investigador. Alam nila ang panganib. Si Arman Hukuman ay hindi isang ordinaryong kalaban. Siya ay isang taong kayang magbayad para patahimikin ang sinuman. Dito na siguro yon, sabi ng driver. Itinitigil ang sasakyan sa tapat ng isang halos hindi na makitang landas. Bumaba sila. Ang hangin ay malamig at mamasa-masa. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, natanaw nila ito. Ang cabin. Halos nilamon na ng mga baging at ligaw na halaman ang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Ang pintura nito ay matagal nang natuklap at ang bubong ay may ilang butas na. Ito ay isang lugar na inabandona ng panahon. Isang puntod. Nilapitan ni Diwa ang pinto. Kinapa niya sa kanyang bulsa ang luma at kalawangin ng susi. Isinuksok niya ito sa susian. Sa unang pagpihit, hindi ito gumalaw. Ngunit sa pangalawang subok, sa kaunting puwersa, isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng gubat. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Isang alon ng amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng mga bintanang nababalutan ng agyo. Gamit ang kanilang mga flashlight, sinimulan nilang siyasatin ang lugar. Ang loob ay isang gulo. Isang maliit na mesa ang nakataob. Ang mga piraso ng basag na plorera ay nakakalat sa sahig. May mga palatandaan ng isang marahas na komprontasyon. Attorney, tawag ng isa sa mga investigador. Itinuturo ang sahig na kahoy. May mga gasgas dito, tila may bagay na kinaladkad. Sinundan ni Diwa ang mga gasgas. Huminto ito sa isang bahagi ng sahig na tila medyo nakaangat kaysa sa iba. Lumuhod siya at kinatok ito. Ang tunog ay iba, guwang sa loob. Gamit ang isang maliit na pry bar, maingat na inangat ng kanyang mga tauhan ang isang tabla sa sahig. At doon, sa ilalim, nakatago sa isang maliit na espasyo, may isang bagay na nakabalot sa lumang plastik para maprotektahan ito mula sa anay
At sa paglipas ng panahon, inabot ito ng investigador kay Diwa. Maingat niyang inalis ang plastic. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa isang maliit, leather-bound na diary. Binuksan niya ito. Ang mga pahina ay naninilaw na. Ang sulat kamay ay pino at maganda. Ang sulat ni Althea. Ang mga unang pahina ay puno ng pag-asa at pagmamahal para kay Arman. Ngunit habang lumilipat siya sa mga huling pahina, ang sulat ay nagiging magulo at puno ng takot. Nakarating si Diwa sa huling entry. Ang tinta ay bahagyang kumalat na para bang may tumulong luha dito. Ang sulat ay nanginginig, tila isinulat ng nagmamadali. At binasa niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Sabi niya papatayin niya ako. Tinangka kong tumakas pero nahuli niya ako. Ang peklat sa kanyang pulso ay galing sa kalmot ko nang sinubukan kong lumaban. Kung hindi na ako makita, kung mawawala ako, hanapin ninyo si Arman Hukuman. Ang courtroom ay parang isang teatro. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Si Arman, sa kanyang mamahaling suit, ay ang bida na inaapi. Ang kanyang mga abogado na tila mga asong ulol na handang kumagat ay ang kanyang mga tagapagtanggol. At si Tala, sa kanyang simpleng bestida, ang kontrabidang kinamumuhian ng lahat. Naramdaman ni Tala ang daan-daang matang nakatitig sa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na handang manuklaw. Ngunit huminga siya ng malalim at tiningnan si Diwa sa kanyang tabi. Ang kalmadong mukha ng kanyang abogado ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo ang pangunahing abogado ni Arman, isang matandang lalaki na may mapanuyang ngiti. Your Honor, simula nito, ang boses ay puno ng pekeng awa. Nandito po kami ngayon dahil sa mga walang basehang akusasyon ng isang babaeng hindi matanggap ang katotohanang siya ay iniwan na. Isang babaeng, dahil sa kanyang pagiging maluho at di matatag na pag-iisip, ay naging dahilan ng pagkasira ng isang masaya sanang pagsasama. Sunod-sunod na kasinungalingan ang ibinato ng abogado. Ipinakita nito ang mga bank statement na nagpapakita ng maluhong gastos ni Tala, mga gastos na si Arman mismo ang nag-apruba. Tumawag ito ng mga saksi, mga bayrang kaibigan na nagpatunay na si Tala ay palaging nagrereklamo at hindi kailanman naging masaya. Sa bawat salita, naramdaman ni Tala ang paghigpit ng lubid sa kanyang leeg. Nang sa wakas ay pagkakataon na ni Diwa, dahan-dahan itong tumayo. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Your Honor, sabi ni Diwa. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang naririnig po natin ay isang kwentong pinag-isipang mabuti para sirain ang reputasyon ng aking kliyente. Pero ang katotohanan po ay mas simple at mas karumal-dumal. Ipinresinta ni Diwa ang notebook ni Yaya Luningning. Ito po ay isang tala-arawan ng emotional at financial abuse. Paliwanag ni Diwa. Isinulat ng isang taong nakasaksi sa lahat, ang kasambahay na nag-alaga kay Tala. Mula pagkabata, nakatala po rito ang bawat pagbabanta, bawat pag-insulto, bawat pagkontrol na ginawa ni Mr. Hukuman sa aking kliyente sa loob ng 5 taon. Nakita ni Tala ang pagbabago sa mukha ni Arman. Isang kislap ng gulat, ng galit. Hindi niya ito inaasahan. Nag-object ang abogado ni Arman. Sinasabing hearsay lang ang lahat, ngunit pinayagan ng hukom na magpatuloy si Diwa. Your Honor, ang emotional abuse ay isang krimen na nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto, sabi ni Diwa. Ngunit ang pattern ng pagkontrol ay malinaw, at ang pattern na yan ay konektado sa isang mas malaking kasinungalingan. Tumingin si Diwa sa kampo ni Arman. Para patunayan ang aming punto, nais po naming tawagin ang aming unang saksi. Isang sandali ng katahimikan. Inaasahan ng lahat na tatawagin niya si Tala o si Yaya Luningning. Ngunit ang pangalang binanggit ni Diwa ay nagdulot ng isang malakas na bulungan
sa buong courtroom. We call to the stand, Miss Amihan Ligaya. Lahat ng ulo ay lumingon kay Amihan na nakaupo sa likuran ni Arman, tila isang tropeo. Ang kanyang nangiti ay biglang naglaho. Ang kanyang mukha ay namutla. Maging si Arman ay napalingon sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa pagkalito at pagbabanta. Dahan-dahang tumayo si Amihan Ligaya. Ang kanyang mga mamahaling takong ay lumilikha ng isang mabagal at nakakakabang tunog sa sahig na marmol habang naglalakad siya papunta sa witness stand. At habang naglalakad siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig hindi kay Tala, kundi diretso kay Arman Hukuman. Hindi ito tingin ng isang nagmamahal na kasintahan. Ito ay tingin ng isang kaaway na matagal nang naghihintay ng tamang oras para sumalakay. Umupo si Amihan sa witness stand. Ang babaeng puno ng kumpiyansa at pang-aasar na humarap kay Tala sa kanyang apartment ay naglaho na. Ang pumalit ay isang babaeng may malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Miss Ligaya, simula ni Diwa, maaari mo bang sabihin sa korteng ito ang nature ng iyong relasyon kay Mr. Arman Hukuman? Inaasahan ng lahat na sasabihin niyang sila ay nagmamahalan, ngunit ang kanyang sagot ay yumanig sa buong silid. Ang relasyon namin ni Arman Hukuman ay isang kasinungalingan, sabi ni Amihan. Ang boses ay matatag. Isa itong parte ng isang plano. Isang planong matagal ko nang binuo para pabagsakin siya. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa courtroom. Ang abogado ni Arman ay tumayo para mag-object, ngunit pinatahimik siya ng hukom. Anong plano ito, Miss Ligaya? Tanong ni Diwa, na para bang alam na niya ang isasagot nito. Ang planong bawiin ang hustisya para sa aking pamilya, sabi ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay naging parang nagliliyab na baga habang nakatitig kay Arman. Ang pamilyang sinira niya 15 taon na ang nakakaraan. Ang korporasyon ng ginto at lupa ay itinayo sa lupang ninakaw niya mula sa aking ama. Isinaysay ni Amihan ang lahat, kung paano niya inakit si Arman, kung paano niya nakuha ang tiwala nito, at kung paano niya, sa loob ng maraming buwan, palihim na kinopya ang mga dokumento mula sa opisina nito. Mga dokumentong nagpapatunay ng pandaraya, money laundering, at pag-iwas sa buwis. Nandito ang lahat, sabi niya. Inilalabas ang isang USB flash drive mula sa kanyang pitaka at iniaabot ito sa court clerk. Ang ebidensya ng kanyang mga krimen. Ang mukha ni Arman ay hindi na maipinta. Ang kulay nito ay nag-iba-iba mula sa pula sa galit hanggang sa puti sa takot. Sinungaling! Baliw ang babaeng yan. Sigaw niya. Ngunit pinigilan siya ng kanyang mga abogado. At bakit mo ito ginagawa ngayon, Miss Ligaya? Tanong ni Diwa. Dahil ang plano ko ay para lang sana sa kanya, sabi ni Amihan. At sa unang pagkakataon, lumingon siya kay Tala na may bahid ng pagsisisi. Ngunit dinamay niya ang isang inosenteng tao. Ginawa niyang miserable ang buhay ni Tala. Nakita ko ang sarili ko sa kanya, isang babaeng niloko at ginamit ng isang halimaw. Hindi ko nahahayaang may isa pang babaeng masira dahil sa kanya. Pagkatapos ng testimonya ni Amihan, ang courtroom ay nasa estado ng kaguluhan, ngunit hindi pa tapos si Diwa Katarungan. Your Honor, sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tumahimik na silid. Ang pandaraya ay simula pa lamang ng mga kasalanan ni Mr. Hukuman. Mayroon pa siyang isang krimen na mas malala na matagal na niyang itinato. Tumingin siya sa pinto sa likuran ng courtroom. We call our final witness, Yaya Luningning. Nanginginig, ngunit may determinasyon. Naglakad si Yaya Luningning papunta sa witness stand sa ilalim ng panunumpa. Isinalaysay niya ang kwento ni Althea, ang unang asawa, ang kanyang pagtuklas sa pandaraya, ang marahas na pag-aaway, ang sigaw sa gitna ng gabi, at ang kanyang biglaang pagkawala. At paano ninyo mapapatunayan ang inyong sinasabi?
Tanong ng abogado ni Arman na may pang-uuyam. Dahil nag-iwan si Althea ng isang bagay. Sagot ni Diwa. Inilabas niya ang isang plastic evidence bag na naglalaman ng lumang diary. Ang tala-arawan ni Althea Hukuman, deklara ni Diwa, natagpuan sa isang abandonadong cabin kung saan siya huling nakita. At sa huling pahina, binuksan ni Diwa ang isang kopya ng huling pahina at ipinakita ito sa lahat. Hahayaan ko na ang sariling sulat kamay ni Althea ang magsalita. Binasa ni Diwa ng malakas ang huling entry. Ang mga salita tungkol sa pagbabanta, sa peklat sa pulso, at ang kanyang huling habilin. Kung mawawala ako, hanapin ninyo si Arman Hukuman. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagkadugtong-dugtong. Ang mapagmataas na si Arman Hukuman ay hindi lang isang manloloko at mandaraya. Siya ay posibleng isang mamamatay tao. Bago pa man makabawi ang lahat, bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok ang ilang pulis, may dalang warrant of arrest. Arman Hukuman, sabi ng isang pulis, inaaresto ka namin dahil sa kasong large-scale fraud at sa ilalim ng investigasyon para sa pagkawala ni Althea Hukuman. Habang pinupusasan siya, nagwala si Arman. Ang kanyang maskara ng pagiging sibilisado ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang halimaw sa loob. Tumingin siya diretso kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. Ikaw, may kasalanan ka nito. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Hindi ka makakatakas sa akin. Hinding-hindi. Ngunit hindi natakot si Tala. Sa unang pagkakataon, habang pinagmamasdan niya ang lalaking dating kumontrol sa kanyang mundo na ngayon ay isang bilanggo. Naramdaman niya ang kapayapaan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng media ay unti-unting humupa. Ang pangalang Arman Hukuman na dating simbolo ng kapangyarihan ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Napatunayan siyang nagkasala sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya, large-scale fraud, tax evasion, at money laundering. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong at dahil sa mga bagong ebidensya mula sa diary ni Althea at sa testimonya ni Yaya, ang kaso ng kanyang pagkawala ay muling binuksan. Hindi na bilang isang missing person case, kundi bilang isang homicide investigation. Ang hustisya para kay Althea, bagamat matagal, ay abot kamay na. Nanalo si Tala sa kaso ng diborsyo. Iginawad sa kanya ng korte ang lahat ng karapatan sa kanilang anak at isang malaking bahagi ng natitirang yaman ni Arman bilang danyos sa mga taon ng pang-aabuso. Ngunit ang pera ay hindi na mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang kalayaan. Isang hapon, binisita niya si Yaya Luningning sa isang maliit na bahay na binili niya para sa matanda sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad. Ang hardin ay puno ng mga bulaklak at ang hangin ay sariwa. Masaya ako para sa iyo, anak, sabi ni Yaya habang hinahaplos ang malaki ng tiyan ni Tala. At para kay Althea, sa wakas, matahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Salamat po sa lahat, Yaya, sagot ni Tala. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Nagpaalam si Tala kay Yaya at kay Diwa Katarungan, ang dalawang babaeng naging sandigan niya. Pagkatapos noon, ginawa niya ang huling hakbang para tuluyang putulin ang kanyang koneksyon sa masalimuot na nakaraan. Nagpunta siya sa City Hall. Pinalitan niya ang kanyang apelyido, hindi na Hukuman. Ibinalik niya ang pangalan ng kanyang ama, ang pangalang nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago pa man niya makilala si Arman. Siya na ulit si Tala Sinagtala. Isang linggo pagkatapos noon, iniwan niya ang Maynila. Nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan ang tanging maririnig niya ay ang alon at ang hangin. Sa huling eksena, nakatayo si Tala sa tuktok ng isang luntiang burol,
tanaw ang malawak na karagatan. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat. Nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Malapit ng manganak. Isang bagong buhay ang malapit ng magsimula. Hinaplos niya ang kanyang sinapupunan. Naramdaman ang isang malakas na sipa mula sa kanyang anak. Hindi na siya ang babaeng duwag at sunod-sunuran. Hindi na siya ang biktimang nakakulong sa isang gintong hawla. Siya ay si Tala, isang bituin. At ang liwanag niya ay hindi na kayang pundiin ni numan. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Humarap siya sa pagsikat ng araw, handa nang salubungin ang isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala, Sinagtala. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamalalim na pagbagsak at piliing muling buuin ang sarili. Ipinakita sa atin ni Tala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may isang bituin na handang magbigay ng liwanag. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong may puso at may aral. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong bahagi o kung anong aral ang inyong natutunan sa paglalakbay ni Tala. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan, at kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.